Again, good evening sa tanan. Good evening mga igsoon. Good evening. We praise God, karazaw. Ako personally, nakunhain si Zagazod ay nagdungog sa ako hangzok kay mga past few days. Anak ko talinga, gusto pasakit ko sa ano. Kay every mo daw ko dinula din ang talinga, so na-infection siya. Kaya na ako kinalisa, anisa na sa kami, siguro nasina siya. So, but anyway, kabilang sa Lord, yung na tangtang na niyo, grabe ito pasakit. So, I praise God, karazaw, sa kainuhan. Please rise as we read sa Word of Lord sa 1 Corinthians chapter 2. Saan din nun? Alam ba na tayo? Okay? Araw ba ang pagbasa? Sige ako kan. Verse 1 about verse 5, saan din nun? Chapter 2 sa 1 Corinthians. And I, brethren, when I came to you, did not come with excellence of speech or wisdom, declaring to you the testimony of God, for I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. And my speech and my preaching were not with persuasive words, human wisdom, but demonstration of the Spirit of power, that your faith should not be in the wisdom of man, but in the power of God. Let's pray, Father. Father, please, as we dig deeper sa mga pulong Lord, makita naman nag-usa, and please, sama sa kanta kaina na i-open ni mo gazod, and illumine mo na ang mind. Nakulhanin. Ang mga isa is makita, as Paul mentioned, na way gazod lain is Agusto'y pahibayo and i-proclaim. Kundi si Jesus and Him crucified. And Father, please, this night, I pray na please ikaw sa din tao at magpanalangin sa mga pulong na makalusa ay makakaton na sino sa Jesus. Nakunhain to the point, si Paul nilaon that for me to live is Christ and to die is gain. So Father, please, ikaw magpanalangin sa mga pulong na makalusa ng Lord, please, makita how blessed we are na nakilala din ng Kristo, na nagkaroon ng fellowship, nakunhain, saan naman sa gathering of the believers. So Father, please, ikaw magpanalangin sa matagusan ng mga pulong mo na rin. Salamat sa tanan. We say pray. Amen. Oh, amen. Please be seated. So kung nakabantay ka mo, ibalik pa rin bros. Naanato ko man na yung talakayon, kaya Tagalog. Tatalakayin natin ang 1 Corinthians chapter 2, verse 1 to 5. So, merong dalawang punto na atin po titingnan na kung saan sa verse 2 tayo mag-focus. Before I read this, gusto ko mag-share sa inyo na nato si Pitpit naghagad sa ako na nato kami sa Surigao. And din lang siya na ko na sort of prayer meeting. So dapat mag-isip ako, ano may gazod ako pa share. Haman ako padapit na party mag-start. Kay kas-araman sa akong gazod may tabo. So mag-prepare sa matarazo ako, Lord, haman ako padapit. O naman na versikulo, so tungod sa kadabo, haman dito mazod. Ako dapat maka-share. So I prayed, karazo. Ang amoy nila sa verse, ang ako gazod pinakauna na nabasa. Nakunhain, I was reminded na way gusto lain dapat i-share. Kundi si Jesus and then Aniza kamatazon sa cross. So dalang sa dazon na si Jesus mga dapat Aniza kamatazon man. Sa kamalado yung let's find out together mga igsoon
Kuno nga sa powerful. Kuno ka amazing. Onon si Paul is, wala because of line is that nag-introduce, nag-declare sa mga tao. Ang sakit sa kuman na panahon, ang sikat na nato madunggan is the prosperity gospel. Sa mga igsoon, kumano yung, let's dig deeper. Why Paul is so focused karazaw sa pag-preach kan Jesus Christ and then sa isa sa kamatayon dito sa cross. So, Amazon, ang duha nato sa points of this evening. Ang sa akin mabasa ni isa ang verse 1 to verse 5, pero mag-focus sa anay sa verse 2. But before sa zone nato natanawon, gusto ko basahon na anay ni Crispit and verse 7. Ibalik na tayo. Sa Philippians chapter 3, verse 7 to 8, nakunahin sa naglaw ni Paul, pit pati basa na. Philippians chapter 3, verse 7 to 8, 7. But whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. 8. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, in order that I may gain Christ. Okay, nakita niyo? Sa verse 2 ng 1 Corinthians chapter 2, na when tayo sa tag-preach kundi si Jesus Christ and Him crucified. At the same time, nalausap siya, indeed, I count everything as loss because the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His name I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. Nakita niyo kung ano nila pagka-describe. Kung ano masud kaganing na unahin, He is willing to leave all behind and chose Jesus. Diba? Ano masasawang tinungan Jesus? Na sa pagka-Hudiyo, ani sa pagka-teacher of the law. Sa verse 5, ay verse 4 to verse 6, so nagpakita ng dinong kung sa'yo panahon, mas nabuha na ako. But all things, kaya na sa ni Tagalog. Okay. Lahat ng bagay ay kaya na talagang i-leave all behind just to focus only in Christ because of the word of knowing Jesus, my Lord. Soon, kay unang masisahang ka ng Kristo. Umanaw mga sudsawang karasaw sa pag-value. Diba? Kung sa sa'yo din ng duha, naato tanawang kuman, naato basahon, basa siya, palimog, sa mga questions. Duha na sa naato tanawang. Sige siya. Kaya naato, asa mo sa'yo naman, si Kanidon, Brad, dili ka mo, Brad, sino pa nga nini? Nova, come here, dili ka. Dili. Bawal ka mong tapat na sa mga chika. Sige, go, siya, palimog. That Opo. Pakibasa. why was Christ the center of Paul's preaching, not on wealth, success, nor healthy lifestyle? Why did Paul count all his earthly possessions and achievements as loss that he might gain Christ? Okay. So kung ano yun, dahil doon ako kapuntahan na natin pastalon. Laong siya, why was Christ the center of Paul's preaching? Ano ba si Jesus mga nasod? Ang pinaka-sentro ng isang perliwari. Di ba? Ang balisa nasod kumana na kuman na kapanahonan is wala na nasod. Yago sa mga Paul is not focused sa wealth, success, nor healthy lifestyle. Na amang mahirong tendik kuman. Kung sa tanaw mo sa nago, uno mo si Paul, is grabe mo ka focus only on Jesus. Another thing is, why did Paul count all his earthly possessions
and achievements as loss that he might gain Christ. And look how willingly karazo ni Paul na i-leave all behind para lamang si Jesus ang isa mag-gain. Kung kamunta na dyan na ito, matanaw ko sa karaza kung mga igsoon, na how blessed we are na we're inakilala tayo doon kay Jesus. So sa pamunta na, ako dyan tubagon sa mga daw din naman, iso makita. O sa kung nakabantay ko kayo na, ang ato tanaw, ang ato focus sa gasod, sa verse 2 ng chapter 2 ng 1 Corinthians, na kung I determined not to know anything among you except Jesus. O sa doon, isa naman tanaw, si Jesus. O naman sento man permi si Jesus sa preaching ni Paul. Dahil mga verses dito na ako tag tungkol sa kadabo, pero gamay na ako tag butang lang anan. Tarawan niso. Halaros, baga una na taon zone, kaya na ako. Ay, ganyan na ako sa dadali ako sa akin. Ang pinakauna, unang focus mo sa Jesus because Jesus is the coming Savior. Never ba mo na how important karazo zone sa Matthew chapter 1 verse 21? Na kailangan mo Jesus sa virgin mag-agi. Uno mag-alala, at never ba mo importante zone? Na si Jesus o naman dapat sa virgin mong gazon. Kahit ito nagpangli baka mo nahamok ni Crane. Ang isang gazon is si Kibuloy. Di ba? That he is the appointed Son of God. And we know that he is a liar. Kay way gazon lain na Jesus na niabot na. And way gazon lain Jesus na magpakatao pa. Kaya nagpakatao na siya. Kaya itong si Jesus from the Virgin, ang isang pagpakatao, because that is the sign of the Father na ang atong manluluwas is niabot na. Sa Isaiah chapter 7 verse 14, that the Lord will give you a sign that the Virgin will give birth. That's which translated in Emmanuel na kunahin si Jesus is the coming Savior na nagpaamot-nalot na kung saan sa verse 2 ng sa Matthew chapter 2, the King of the Jews. O sa si Paul is so focused na sa Jesus gusto na niya wali, ang sentro niya sa pagwali because Jesus is the coming Savior na si Zagazo na lang nagpaamot ng mga wise men na nag-istorya na Herod. Now where's the King of the Jews? And the star is Amila, basihanan, mga kapatid, kalimutan sa bako, na meron tayong Tagalog dito. That the star is the basis. Kaya nga nung mga wise men, nakita sila ng star and they found Mary and Jesus na dyan to sa manger. And when they saw Him, wala man, they worship Him. So mga igsoon, wala na po tayong, wala na pong, yan yung ari dalang luwasan ta. Niabot na si Kristo ng pakatao. And the reason why Paul is focused karazo on Jesus, because Jesus, for He will save His people from their sins. He is the Savior, the Messiah. Nakunhay ng Father naghatag ng sign sa Isaiah that the Virgin will manganak. Nakunhay na ni anak na nilawang dazon na si Kristo is amoy muluwas sa isang mga katawang dito sa iya. At the same time, the King of the Jew. At the same time, focus man si Paul on Jesus kasod. Because naman, beloved of the Father. Sa Matthew chapter 3 verse 17, na nilawang si Zach, this is my beloved Son, whom I am well pleased. Kaya may kasudlain ang amahan na nalipay, kundi itong nakasud kang Kristo. At the same time, dalawa niso, na si Jesus galazo mismo is amoy nag-fulfill ng law and the prophets. Pwede na talaga na He's perfect, karasaw sa tag-point permita. Dinong kang Jesus, ni Apostle Paul. At the same time, si Jesus
who calmed the sea. And some scholar na nagsasabi that when they are in the, ano kayo tawag sa lahod, di ba? Kapag iba nila si Jesus, ang alaw sa mga scholar na ang bayod ko ng mga lagpo na sa doon ng mga panahon is amo aton wrath ng Father na unhain when Jesus rebuked the sea and there was the great calm. Kung matanaw na ako sa umusod na tinuod ko sa ato sa mga verses when we read sa sunod na natin, and Him crucified. Mga igsoon, si Jesus ragasod ang calm and sea. At the same time, si Jesus is amo ragasod nagtawag sa mga makasaya for repentance. O sa nagpudlo ka pirmi dito, and Paul is so focused, mga igsoon, kung mo na pagka-istorya ni, diyan ka naman Jesus, ragasod. Focus ragasod ka naman Jesus. Kay si Za, ragasod mismo, ang isa na nagtawag sa mga kasaya. Ya na'y lain pa. At the same time, si Jesus invite us to rest in Him. Diba? Teka ba mo nang na verse o ya ka mo sa mga bantay? Sa Matthew chapter 11 verse 28 to 30, naglaw sa He invite us. Nabukato naman sa Isa, namurest na dito sa Isa ragasod. Si Isa ragasod ang nag-offer ng zaon. Kaya naman mo we are all exhausted kaya sa mga saya nato ng mga hinimuan, mga igsoon. O ang tinuod dahil sa nakapapahulasan is mabatunan dito sa Isa. Si Paul karasa, way to laing tag-preach. Kundi si Jesus nag-invite ng pinuntanay na peace. At the same time, He is the Lord of the Sabbath. Sa Matthew chapter 12, verse 8, nakita niyo uno si Jesus karasa, o sa uno si Paul. And he's preaching is more than Christ. Ito mo, si Jesus is the Lord of the Sabbath. At the same time, the Son of the living God. Nanizo? Sa Matthew chapter 16, verse 16, na si Jesus is the Son of the living God. So John, balik lang ako sa kalayo. Ay ko na. Yan ko masuyat ang sa John. Pero gusto ko basawan natin sa Acts chapter 4. Verse 12. Similar na version ng verse. Kaya ko lang masuyat dito. Sige sila magbasa. Sa Acts chapter 4, verse 12. Kuman si Paul focus mangarazo on Jesus and Him crucified. Kay tungod, sige basa, sige na na. Verse 12, chapter 4 ng Acts. Okay, siya, ano na yung Bible? Kuya? Ikaw, Brad. Basahan na kayo. Verse 12. Dari kami. Basa ba? Acts chapter 4, verse 12. Acts chapter 4 verse 12. And there is a salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Okay, thank you. Ano lang iso? Kung mo gusto, importante ka raso na si Jesus mga gusto ang mag-proclaim. Kay the way line gusto given. Nangayan, nadakan kita gusto niso in maluwas. Naway na sa laing pangayan na makaluwas, kundi nilaong sa verse 12, nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Sa verse 10, Jesus Christ of the Nazareth. Sa so, importante na dapat si Christ ganun. At mawali mga igsoon.
Kita mo, way lain, makaluwas, gasod sa ato. Ano yung gasod lain? Nag-invite sa ato. Na-repent and believe. Kung si Kristo, gasod mga igsoon. Napalain, at the same time, sa Matthew chapter 15, verse 17, verse 5, the Father commanded us to listen to Christ. Ano ba mo sa? O sa si Paul God, gusto ka-focus sa si Kristo man naroon. Because naglawang sa Matthew chapter 17, verse 5. Naglawang siya. Suddenly a voice came up from heaven. This is my beloved Son, whom I am well pleased. Hear Him! Saan mo sa akong importante na si Kristo dapat gusto na mawala? At the same time, si Za is aminikay, nangita sa mga lost. So may gusto lang makaluwas sa ating mga igsoon kundi si Kristo para gasod. Nakunahan sa John chapter 1 verse 1 to 3 that He is the Word and all things na nahitabo ang nahimo is pinaagi di doon sa isa. At the same time, nilang sa ang living bread and living water. At the same time, nilang sa the truth, the way, and the life that no one can go to the Father except through Him. And that is why Paul is so focused karazaw na si Kristo gazod, ang mahiwali, ang declare, ang may tudlo. Itong si Kristo pagazod. Ang pamaagi na ng tao, makilala dito sa iyo. Never ba ka mo na knowing Christ is knowing God? Because He is the radiance of the Father. Kung kita nakilala ng Kristo, of course, makilala ko sa Amahan. Ito mo, si Kristo is the radiance of the Father. Nakamasab na natin radiance. Siya ka ang duplicate. Siya ka nag-representa. Nakunhain kung nakilala dito sa isa, makilala ka kasud sa Ginoo. At the same time, He is the Alpha, Omega, the first and the last, the beginning and the end. Guys, amo zaon si Kristo. O sa amo zaon kay importante ni karazaw na si Zagazud ang mawali. And then nakadumdum ka mo, the effect karazaw na may declare si Jesus. Sabi nakadumdum na nato last nato na youth night. Nakunhain, naglawang dito. Faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ. At the same time, we know that the word of God is living and active, sharper than two any-edged sword. Nakunan, penetrate nyo sa heart na kasing-kasing na able karazaw, i-open ang makasaya na kasing-kasing na nilawang si Jah. Let light shine out of darkness. Dakan makita ang beauty na sino si Kristo o amazon ang epekto pag si Kristo na gani ang mawali kasud mga igsoon. O sa amazon ang importante karazaw na si Jesus ang mawali. Kung sa pag na gani kung si Jesus ang mawali ng Padre. Mga igsoon, dapat gasod nato sa isip-isipon karazaw. Kaya may baka mo ng pati si Jesus. Pasawalan sa Acts, ikat na mali. Nakunahin lang si Za. Si Za is naging istorya at isa disclose. Pastor Vic, tabayan ko sa Acts zone or sa Luke. At tubalit lang i-open their understanding. Luke chapter 24, verse 27. At the same time, I will be reading 44 and 45, verse 22 at anay. So Luke 24, and beginning at Moses and all the prophets, he expounded to them in all Scripture the things concerning himself. Nakunahin si Jesus is isa na tag-testify sa mga tao
in the beginning of the book of Moses, the 5 books of Moses, and all the scriptures concerning himself. At the same time, sa verse 44, then he said to them, these are the words which I spoke to you while I am still with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me. And he opened their understanding that they may comprehend the scripture. Nakita niyo na patigani si Kristo is isang tagtudlo ni sa magalingon na si Jagasod o sa si Paul is isa na nakita na kung gasod kagana na he is willing to isahan ang tanan para lamang si Kristo gasod is isa maisa. O sa grabe gasod karasa mga isod si Jesus, if we read and read sa mga pulong, then makita gasod nalo. Ang tana ko man, makita sa nado kung ano gusto ka importante si Jesus. Friends, nga saan makita sa nado na unod si Paul. Na isa mga tag-declare, gahapon ang kamakaso ni Isa. Kung tana klaro na, kung ano ka importante karazaw ang mawali si Kristo. Ito, may laing gasod, makaluwas sa ato, kundi si Jesus ra. Ang may laing gasod, na save sa ato, kundi si Jesus ra. So friends, He is the way, the truth, and the life, that no one can go to the Father except through Him. How I pray, karazaw, ang ganizo is sabtan ang makita sa nako sa kung uno, kagaanan ang mga pulong sa Ginoo. Hamo pa mga verse ang pwede natin ma-support, but our time is limited na kagaanan. Sa mukat pa na sa ato second point na kamahain, Him crucified. Never ba ko na why is Paul is grabbing the focus sa isa kamatasan sa cross? Because Jesus drank the cup. He drank the cup na manhain and zahab dito sa cup is the wrath of the Father. Diba ba how times he prayed? 3 times he pleaded with the Father na manhain. Pasahan ko anay, before na was on the long sa going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed. Dati sa panunod sa pag-pray. My Father, if possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but your will be done. And he prayed again and saying the same word, the Father, please, let this cup pass from me, let this cup pass from me, but not my will, but your will be done. Kayo naman, kasi Jesus, nagazod, aniinom, sa kalugyot-gut, sa kabunot, na namahan. Ako nahain, kung sabta nato, nakatuyo tagbalik, nakita niyo sa puno sa masakit ka na na ato mga saya, is that to sa tagbutang, na dapat kita ang kubasan. Nakamandagani ka mo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. He naway saya is nagpakasalan. Dapat kita mahimo na matarong dito sa samahan. Na ang reason noon si Paul is so focused kay Jesus at the same time sa kamatazon kay tungod si Jesus ang nagsuffer sa ato, si Za ang naginom sa aliguggot ng amahan sa atong mga saya. Ang si Za ang nagluwas sa ato doon sa atong mga saya. Na the same time ang laong ni Zadazon forsaken by the Father. Nilawang si Za diri. Lema sa Batani, which translated, my God, why have you forsaken me? Kita niyo, uno kasakit. An isa na experience,
O sa si Paul gazod, ang kapasayloan na ato mga igsoon. O sa nakapasaylo na gazod, ang amahan sa ato because Jesus is the one who drink the wrath of the Father. Nakunahin nila si Zadazon, sunod. Nakita niyo? Christ drink the wrath of the Father. O sa nabi pa ang result na ng zon, may mga unong naka-blessed graza. We have peace with Father. Tungod sa kamatason, tungod kay si Zabay na inom ng alikod-good na namahan. O sa mga igsoon, ikaw sa lang ako. Isa naman, Zabay na dapat peace din ang samahan. Kaya tungod si Jesus ang rason ng zaon that He died for the ungodly. At the same time, sa verse 5, chapter 5, verse 10, naman nizo, for if while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, as much more having been reconciled, shall we be saved through His life. O sa si Paul is so focused karazo on Jesus. At the same time, sa kamatazon, ito kung dito sa kamatazon, kita nakabaton ng peace, dito sa samahan. Na unay, ikaw sa lang ako, is ma-reconciled sa Father. O sa amo sa mas karazo, importante, ang madeklara si Kristo. O kani sa kamatazon sa cross, kaya tungod bidong kan Jesus sa kadugta, nakabaton ng kapasayluan sa atong mga saya, kaya nahibalita. Naway na saya, na isa palabson. At the same time sa Proverbs, naway na isa palabson na saya, kundi tanan will be accounted. Tanan is naked before siya sa mata. Ang klaro, ang mga sekreto nimo, sekreto na hibahin ka karazaw. Pagtuloy siya sa may bayog, God is all-knowing. But how blessed we are. Nalawang siya sa Romans chapter 5. Chapter 4, verse chapter 7 to 8. Blessed are those whose lawless deeds are forgiven and whose sins are covered. Blessed is the man to whom the Lord shall not put sin or impute sin. Romans chapter 4, verse 7 to 8. Nakita niyo? How blessed we are. O sa si Paul Carazo is grabe ka focus. Sa kamatazon ni Kristo, kaya din sa kamatazon ni Kristo, kita ka na nizo, nakabatong ng kapasayluan. Na we were enemies of God. We are ungodly. Christ died for us. Friends, kita niyo kung ano kagani. Kung ano Carazo ang rason na ikaw sa lang ako nakapaton, nag-fellowship ko man, nakilala yung sa isa, kay dili sa mga ito, ano mong ginikanan? Kristohan mo, no! Ang reason ng tanan, down na day, and we have fellowship with Him, and we call Him Father because the reason why it is Christ who extended His grace and mercy sa ato. Nakunahan nila ang sisa, blessed are you, Simon Barjona. For flesh and blood did not reveal these things to you, but my Father who is in heaven. So friends, ang reason ng tanan, o si Paul, is so focused karazo na si Kristo ang maproklama, and He is willing to leave all behind. Sa isa mga na-acquire, sa isa mga nahibayan, o sa ganyan mo, nakabantay ka mo. Lawag mo sa ato context kaina sa 1 Corinthians chapter 2. Sa verse 1 padaan, and verse 3 to verse 5, ano nizo? And I, brethren, when I came to you, did not come with excellence of speech or wisdom, declaring to you the testimony of God. Verse 3, I was with you in weakness, in fear, and much trembling.
And my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and power. Kaya rason, namili, that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. O saan rason naon si Paul is so focused sa dinukan Jesus and Him crucified. Again, because Jesus is aming muluwas sa ato mga saya. At the same time, He is the way, the truth, and the life. At the same time, doon sa kamatasan, we were enemies of God, but now, being reconciled, pinaagi din sa kamatasan. At the same time, kay uno may rason, di naman sa mga persuasive words or wisdom, that your faith should not be in the wisdom of man, but in the power of God. So sa friends, ano zong kaganing karazaw, ano zong rason, naon si Paul is willing karazaw, boldly nag-proclaim, na even to the point, si Stephen tag-stone into death. Kita mo nakita niya how worthy it is to be died in Christ. Diba? Kung sa gani na si Stephen, stoned into death. And other apostles, and other, si John the Baptist, so naman, taglipitan, anuy. And then Paul, kunhain launod siya, kaya niya zabzaan kanan, or piliyon na resulmilos ni Jesus Christ. O sa mga pitching, mga igsoon, way gusto lahat dapat na ma-center sa wali. Way gusto lahat dapat na maproklama. Kaya ba kamo? O sa the gospel of Jesus, kay it is the good news. Kaya naman ba kay ang bad news, we are all sinners. Ang bad news, o naman, di na may love. O sa gani, He first loved us. And bad news, we are born in sin and we cannot know sino si Lord. And di ka kasumudyagan sa isa, and di ka kasuganahan sa isa. Ako sa mga bad news, o sa ang gospel is good news. Kaya kung doon tag-introduce, tag-uno, itanizo, pagkaluwas. O amo sa akong ka-importante si Kristo ang mawali kay Dinong Kristo ang rason ang tanan. Uno ikaw sa anak ko, na hindi posible ang kaluwasan. Kaya naman ba salvation for us is impossible. Imposible na sa garazaw, pero nahimo possible. Diba? Bantay ka mo sa Matthew chapter 19, verse 26. With men, it is impossible. But with God, all things are possible. So grabe ka, imposible karazaw ang kaluwasan nato. Imposible karazaw ang kakasayluan sa saya nato. Pero nahimo mo sa possible. Kaya naman, because of the great exchange na nahitabo, na siya na way saya ang tagpakasadaan. And that's the good news. And that's the reason why si Paul is so invested sa pag-preach the good news. Kaya kung Jesus, nakasod ang rason ng tanan na unang tao kita is makabaton ng pagtuo dito sa isa. Nakunhain kita is makilala dito sa amahan. Nakunhain kita is mabalik. Nakunhain kita is mahimo ng hawd sa una. Nakunhain si Adan sa Eva, the moment na nakasaya sila, tanang tao is affected. Ang pag-create ni Lord sa ila, na dapat upright and holy, pero pagkasaya nila mga igsoon. O sa nikain si Jesus para i-restore, para maging perfect ka sama sa isa. Maging holy and blameless na mahimo sama sa Jesus. Friends, punta na klaro. Punta na subject natin peace of mind when you go out, mag-share. Kaya nahibayo ta sa kumana yun na si Kristo rin ang mga igsoon ang paglahang ng tao. Kaya yung kasulain pa. Nandito ang Kristo ba dyan? Kita ni Iso.
nakabaton ng tinudanay nakalipay. Let's pray, Father. Lord, imbitado na ang tayo. But I pray na please ang tao ikaw magpanalangin. Makunahar ng tagusa is makita kung uno ka dyan. Ka-worthy. Kung uno kagani ang pagkilay din sa inyo. Ang rason isab na si Paul is to teach you Liza, ang kamatasan ni Kristo kay di doon sa kamatasan ni Kristo. Kami nakabaton ng kaluwasan ng kapasayloan. So Lord, please, tawag mo kang panalangin sa mga kaiba namin. Ikaw, Lord, ang mag-bless ng mga pulo. Sa last ng lang. We say pray. Amen. Oh, amen. So mga igsoon, Jato Youth Fellowship this coming